Hi, ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayo ng pakalat ng impormasyon at kaalaman patungkol sa mundong ito. Kaya kung interested ka, tara, samahan mo akong explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Noong nakaraang episode, pinag-usapan natin kung paano ba gumawa ng strong safety policy dito sa Pilipinas. Na kung saan ito yung pundasyon ng iyong safety program. At ngayong araw, we will move to one of the most critical step. Paano maiwasan ng aksidente kung hindi mo alam kung nasaan yung risk? That's why meron tayong tinatawag na Hazard Identification Risk Assessment o yung tinatawag nating HIRA. Ang HIRA ay isang proseso na kung saan ina-identify natin yung hazard at ini-evaluate natin kung gaano ba ito ka-risky para maiwasan mo ang aksidente bago pa ito mangyari. In simple terms, hanapin muna natin yung peligro at ayusin ang problema bago pa ito mangyari. Gets? Alam nyo, for the management, HIRA is not just a safety tool. It is a decision-making tool. And it helps to answer the question na saan ba tayo mag-i-invest sa safety? Saan ba pupunta yung budget natin? Ano ba yung risk na mas critical? At ano ba ang ipaprioritize natin? Meron tayong mga steps on how to do HIRA. Step 1 is to identify hazard. By definition, hazard is anything that can cause harm. Maaaring slippery floors, exposed electrical wirings, improper lifting, o kaya naman walang PPE. Those are hazards. Tingnan mo yung workplace nyo and ask this question, ano ba ang pwedeng makasakit dito? And that is your hazard. The next step is to assess the risk. This means you have to evaluate two things. Number 1 is likelihood. Gaano ba kadalas? Gaano ba sa tingin mo kadalas maaaring mangyari yung aksidente dito? And then, severity. Gaano ba kalala yung maaaring maging epekto ng aksidente dito or yung seriousness of the accident. I'll give you an example. Let's say a hallway that has a slippery floor because there is a leaking faucet near it that caused the water to go to that hallway. So dun pa lang sa situation na yun, may imagine mo na yung likelihood eh. So hallway siya, meaning maraming dumadaan. So in terms of likelihood, the likelihood is high. So, kung ilalagay mo siya in numerical term, minsan gumagawa tayo ng 5x5 o kaya 3x3 grid. So, 3 being high, 2 being moderate, and 1 being low. So, kung sa likelihood natin titingnan, number 3 na siya agad. So, pag may nabagok ba, paano ba yung treatment niyo doon? Dinadala sa hospital, pinapa-MRI. So, magkano ba yung magiging gastos ng kumpanya dyan? So, kung sa tingin ng kumpanya yung ganong situation, may risk sa buhay and then may risk din doon sa financial aspect. So, maaaring sabihin natin high din yung severity. So, 3 and 3, meaning it is a high priority. Kailangan ayusin agad yung problema. Maaaring maglagay tayo ng control. Which leads us to number 3, controlling the hazard. Since we already know the severity and the likelihood of the problem, alam na natin kung ano ba yung uri ng control na gagawin natin. In terms of control, meron tayong video niyan. Ilalagay ko na lang yung link dito. Pero in the short term, once we identify the hazard and then we assess the risk, we have to act on it. Of course. So kung may leaking faucet, fix the leaking faucet. Pero kung hindi maaaring fix yun, maglagay ka ng sign. Caution, wet floor. Or magkaroon ka ng proper drainage para dun sa problema. Nakukuha ba? Guys, don't just identify hazard. We have to control it. Okay? Alam nyo, here are the most common mistakes when we're doing HIRA. Number 1, ginagawa lang once, tapos kinakalimutan na. Guys, HIRA is a continuing process. Meaning, meron at meron kang makitang problema at meron kang i-identify ng risk. So, it is continuous. Okay? Number 2, sobrang komplikado ng form. Nako, the simpler, the better. Number 3,
Walang follow-up ng action. Sample natin, meron ka nang na-identify mo na yung hazard, na-identify mo na yung risk, na-identify mo na yung control, and then sinabi na natin na nagkaroon ka na ng control. Tapos hindi mo na minonitor, hindi ka na nag-follow up. Tapos magtataka ka, umuulit yung aksidente. And then number 4, hindi mo ini-involve yung mga manggagawa. Yung mga manggagawa yung pinaka-importante sa lahat. Kumbaga sa human body, yung mga manggagawa ay yung spine. Hindi makakatayo ang isang tao kung walang spine. Kaya kailangan alagaan natin yung manggagawa. I-involve natin sila sa HIRA. Lalo na sa control part. Kasi sila naman yung magbe-benepisyo dyan. Maliban sa management, of course. Alam nyo, here's the pro tip. Hindi naman kailangan maging komplikado yung HIRA eh. Kailangan mo lang magkaroon ng simple form. Ano ba yung dapat makita sa mga form? Well, here it is. Number 1, kailangan merong hazard. Number 2, kailangan may prioritization. Number 3, kailangan may control. Number 4, kailangan may nakasign na tao na mag-i-implement, magmo-monitor at magme-maintain. Kasi kung wala, nako, masasayang ang pinaghirapan mo. And now we know the risk. The next step is to set your goals na pag-uusapan natin next Friday. Pag-uusapan natin yung KPI at yung safety objective. At paano natin ma-measure yung mga safety program kung ito ba ay epektibo o hindi. So, nabitin ba kayo? So, at least meron na kayong idea with regards to our HIRA. Meron din akong buong episode niyan. Kaya kung interested ka, puntahan mo lang yung playlist. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Lagi po nating tatandaan, you cannot control what you cannot identify. Kaya, mag-HIRA na. Alright? See you next episode. See you next Friday. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam.